Mga katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang tulay nyo sa serbisyo publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim, Sagot Kita. At napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radio 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo sa Facebook page ng True FM. At tayo rin po ay kasalukuyang nagte-test broadcast sa Signal Channel 19. Sa lahat po ng Signal subscribers, tumutok na po kayo sa Channel 19 dahil mapapanood nyo po dyan ang iba't ibang programa dito sa True FM. At ngayong araw ng maulang Lunes, usapang negosyo po tayo dito sa Sagot Kita. Bagaman patuloy po na bumabangon, ay hindi maikakaila po na napakalaki ng naging epekto po ng pandemya sa ating mga negosyante. Kaya naman naglaan po ang gobyerno ng mas malaking pondo para tulungan ang ating mga kababayang negosyante na makabangon muli. Partikular po yung ating mga MSMEs. MSMEs. Kung nangangailangan po kayo ng panimula o pampuhunan, paano nga ba makakatulong sa atin ang ating pamahalaan? Itutulay po namin kayo sa SB Corp o Small Business Corporation ng Department of Trade and Industry. Mayroon po silang mga pautang program. Iisa-isahin po natin na ang mga yan, maya-maya lang kasama po ang ating guest. At ang ating question of the day, anong negosyo ang gusto mong simulan? At ano po yung siguro rin, ibahagi nyo sa amin, nagka-negosyo po ba kayo tapos during the pandemic, naku, talaga pong nasara po yung negosyong yan at baka muli pong gusto nyong buksan ulit, di ba? Simulan muli. Kung may gusto po kayong i-share or gusto po kayong tanong, may mga concern po kayo, ukol po sa maaaring maitulong po ng SB Corp sa inyong negosyo, maaari po kayong mag-post sa ating live stream. Or better yet, para diretsyo nyo pong makausap ang SB Corp, ay maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines sa 8631-5788 or 8631-6674. Again, that's 8631-5788 or sa 8631-6674. Oras natin, mga kapatid, 7 minuto, magkalipas ang alas 4 ng hapon. Simulan po natin ang ating talakayan. Live po dito sa studio, kasama po natin si Sir Robert Bastillo. Siya po ang presidente at CEO ng SB Corporation. Magandang hapon po sa inyo, sir. Welcome back. Ayan, Sir Robert. Magandang hapon, Cheryl, at magandang hapon sa mga tagapanood at tagapakinig ng Sagot Sabi Kita. nyo nga po, yung huli tayo nagkita, VP pa lang kayo. Ngayon, sir, presidente na. Congratulations po. Kailan po kayo nag-take over? September 2022. Okay po. And so far, almost 2 years pa lang. Medyo challenging po yan. Kasi ito yung panahon na talagang gumagapang at talagang nagsisimula muli yung ating mga small businesses na makabangon muli. Oo, totoo. At ang daming nadapa. Halos 1/3 ng aming mga borrowers nagsara. Iba pa yung naapektuhan, ha? Mga magkano po yun na borrowers ninyo? Parang magkanong total na binaro po nung 1/3 na yun? Ang maganda lang ay sa bilang, 1/3 ng borrowers ay nagsara. Pero sa halaga, ito yung mga maliliit. Yung medyo mas malalaki, nagtuloy-tuloy, nakayanan nila. Kaya medyo mas maganda. No? So in terms of the total amount, wala siyang 1/3. Para medyo, mga less than 20%. Madaling mas ma-augment, mabalanse po yung sheets. Kaya pang habulin. Kaya pa, opo. At saka magandang balita diyan, miski na nagsara sila, marami pa rin ang gustong ituloy nila yung pagbabayad. Sa ganun yung kailang credit credit standing ay mapanatili nila. Maganda yun. Ayun ay nire-reward namin. I-reward tayo basta't patuloy na magbabayad. Dahil alalahanin po natin, kaya po tayo, ang utang po dapat talaga binabayaran. At sabi nga ni Sir Robert, mahalaga kasi yung maganda yung credit standing po ninyo.
Or kung hindi man, iginagapang nyo man yan, maganda po na nag-reach out kayo sa kanila. Kasi for sure, kung kunwari, ang usually binabayaran nyo monthly po, 10,000. Maging honest lang po. Yeah. Hindi po namin kaya, hindi ko na po muna kaya ngayon yung 10,000. Pwede po bang, paano ba yun, i-reconstruct? Yeah, restructuring pala. Restructure. Restructure. Pwede bang i-restructure po yan? Kasi 7,500 lang muna po, pwede ba? Or 6,000 muna po. I'm sure mauupuan nyo po yan at mapapakiusapan ang SB Corporation. Ang mahalaga po, nakikita nila nandoon yung pagpupursige nyo na hindi kailangan makabayad ng buo. Para sa susunod, pag maganda po ang credit standing nyo, ay mapapautang muli kayo or mas malaki pa ang pwede nyong mautang. Di ba, Sir Robert? Tama, oo. Ayan po. Hinahabol ng pera yung nagbabayad. Oo. Di ba? Oo, totoo. Kahit na parang minsan may makukuha ka sa bangko, hindi ko na ayoko naman mangutang eh. Bakit ba gustong-gusto nyong magpautang? Yun. Yung nangangailangan na hindi nagbabayad, iniiwasan ng pera. Iniiwasan. Okay. Yan po ang ating pag-uusapan. So kung may mga concern po kayo, at sabi nga ni Sir Robert, gusto nyo muling bumangon, diba? Or yung mga may naiwan na utang, huwag po kayong matakot. Paano ba ang paraan para mapagpatuloy nyo yung pagbabayad? Kasi ayaw nyo naman po yun totally na iniwan nyo na, hindi na kayo nag-reach out, hindi nyo na po sila malalapitan. Nakamarka na po kayo. Markado na po yan unless po maayos nyo yung inyong mga utang. Okay, bukod po sa nagpapautang, ano po ang mandato ng Small Business Corporation? Mas ipakilala po natin, Sir Robert, sa mga listeners and viewers po natin. Ang Small Business Corporation po or SB Corp ay ito'y minandato ng batas para tumulong sa mga tinatawag na micro, small, and medium enterprises. O sa madalit sabi, lahat ng maliliit na negosyo sa Pilipinas. Ang definition ng MSME ay yung hanggang 100 million ang total assets. No? Pababa. Hanggang kahit mga 100,000, 10,000, 50,000, basta sakop namin yon. 99.5% ng lahat ng rehistradong negosyo sa Pilipinas, sa madalit sabi, ay sakop na SB Corp. Kasi Yes. MSME ang 99.5%. So yung large, 0.5%, 0.05% lang. Wala pang 5%. Ito po ba yung mga kagaya nakikita natin mga naglalakihang malls? Yan. Ayun, large na yan yan talaga. yan yung bahagi ng 0.5. 0.5. 0.5, So oo. mga 5,000, wala pang 5,000 ang malalaking kumpanya sa Pilipinas. Kasama na yung TV5, siyempre. Opo. Yung po wala pang 5,000. So kung tutuusin, kung lahat ng 99.5% na yan ay mabigyan ng tamang tulong, tamang paggiya at sapat na puhunan, ay talagang magagraduate sila. Magiging large din yung iba, magiging from small, magiging medium, at mas malaking magiging kontribusyon sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Okay, punta po tayo sa mga programa po ninyo. Okay, Can you sige tell po. us more about your Rise Up Multi-Purpose Loan? Ano po Okay, itong Rise okay. Up Multi-Purpose Loan, Sir Robert? Okay. Sige po. Kami po ay yun, naatasan kami ng batas na magtumulong, pero ang isa sa pangunahing tulong namin ay yung pagpapautang. O kaya meron din kami yung nagbibigay ng puhunan na hindi utang. Venture capital ang tawag doon, no? Pero yun ay ang karamihan ng aming pondo ay nandun sa pautang, no? Sa kasalukuyan ng aming programa ay tinatawag na Rise Up, no? Sa pamamagitan sa programang ito may 3 klase ng pautang dito. May microloans at merong first-timer loans na medyo mas malaki, hindi micro, at merong suki loans. Okay. So yung microloans na yan hanggang 300,000 po. Yung first-timer loan, lagpas doon hanggang 20 million. Pero sa pasimula sa unang panghihiram ay 3 million muna ang limit. Walang collateral. Pagkalipas ng 6 na buwan at nagbabayad, magiging suki na. Mahal na namin sila. 6 months lang. 6 months lang magbayad. Mahal na namin sila. Pwede na nilang dagdagan hanggang 5 million, wala pa rin collateral. Ngayon, kung gusto nilang dagdagan ng higit pa sa 5 million hanggang 20 million, yung lagpas na 15 million, may collateral na yon. Oh, 50 million. 15. 15. Pag 15 million naman Kasi po yung yung DBP, sa pagkakaalam ko,
hanggang ang minimum nila 20 million eh. Okay. Kami ang minimum namin 30 million. Pwede pa namin ibabayan kung tutuusin. Ay 30,000 rather. So ito po, ayun, yung multi-purpose loan, micro multi-purpose loan, tapos SME multi-purpose loan, Yes. Suki. Suki. Yun yung suki. Yun yung suki. Yun yung mahal nyo na. Yes. Mahal nyo na. Medyo Ayan. mahal na namin sila sa simula pero mas mamahalin pa Mahalin namin pa, sila okay. sa... Tapos SME multi-purpose loan first-timers for multi-sectoral SMEs Yes, yes. naman to. Siyempre yung iba po talaga nagsisimula sa maliit, 'di ba? Talagang Opo, mababa talagang lang, ganun, sir. oo. Yung sari-sari store na ang gustong negosyo, yun ba papasok po dito sa multi-purpose loan Micro. natin, Rise Up? Sa micro yan. Sa micro multi-purpose loan Oo. siya. Kasi 90% ng lahat ng rehistrado negosyo sa Pilipinas ay micro. Kasama na yung mga sari-sari stores na yan, yung mga market vendors, yung mga ganun, small manufacturers, yung mga service, yung mga salon, yung mga ganyan, micro yan. So ito po yung Rise Up tindahan. Ay, iba pa yun. Iba pa yun. Iba pa. Yung special program lang yun, pero natapos na po yan. Tapos pero na. lahat ng kailangan, pati ng mga sari-sari store, pwede na dun sa micro multipurpose loan. Ibig sabihin ng multipurpose kahit na sa anumang pakay, bakit humihiram. Gaya po ng anong klaseng negosyo. Lahat ba ng negosyo dyan pasok? Basta pag nakita, basta makapag-submit lamang po ng mga requirements. Hindi po kailangan na may actual kang binibenta kasi yung iba, 'di ba, services Opo. ang ino-offer. Paano po ba magiging bahagi po or makaka-avail nito pong Rise Up multipurpose loan? Actually, meron lang konti na hindi pwede namin pahiramin. Yung mga konti. bisyo. Bisyo. No? Yung mga vape shop, mga ganyan po. Oo. Beer house, gambling. Oo. Gambling businesses. Pero labas po doon, lahat po pwede namin pahiramin. Basta... Yung mga bars, paano po yun? Pwede naman kasi may food. Resto bar. Resto bar. Pwede naman yan. Hindi naman siya talaga yung medyo questionable na, Oo, yes, ganun, yes. So, basta bisyo ang pinag-usapan, hindi po pwede. Lahat pwede na. lahat pwede na. Pero ano pong requirements ang kailangan po, sir? Ganito po kasi, malaki ang pangangailangan ng mga existing na mga negosyo. Lalo na yung mga napagtagumpayan, nalagpasan yung pagsubok ng pandemic. Napakalaki pa po ang pangangailangan nila. So, yun ang inuuna namin kasi ito yung mga kesa matigil sila, kesa matigil ang pag-angat nila, nakaalalay kami. So, ang requirement po doon, number one, kailangan at least 1 year ka na nag-ooperate. Kasi yun ang katiyakan na ikaw tuloy-tuloy, kailangan mo lang ng dagdag na puhunan. Pangalawa, syempre, Filipino citizen ka. Kung corporation kayo, ay at least 60% owned by Filipinos. At rehistrado. Yon. Pero may business permit sa madalit sabi, pero yung business permit, segun sa hihiramin, pwedeng barangay business permit lang, pwede na. Kapag medyo malaki, mayor's permit. Yung masyado maliliit, kahit na walang mayor's permit pa, okay na rin. Ganon. Pwede rin pala ako dito. Pasok. Ganon, yun lang po, sir. 1 year na nag-ooperate. At least 1 year. At least 1 year. Tapos, sabi nyo nga po, multipurpose loan, hindi nyo na po tatanungin kung anong rason? Well, hindi. Doon sa application form, maglalagay sila diyan ng para saan, anong klaseng negosyo meron sila, saan nila gagamitin. Alam naman namin na generally, kasi nag-grow naman ng, hindi po ba ang ekonomiya natin ay lumalago naman siya. Meron natural growth gawa nung, di ba, may inflation, tumataas ang presyo ng mga bilihin. So may natural, di ba, mga 6% ang growth ng ating economy. So dahil nag-grow tayo ng 6%, may natural growth yan kahit na hindi sila magdagdag ng tindahan o magdagdag ng branches, ay pwede rin sila manghiram para sa increase in the cost of yung inventaryo nila. Pero meron naman yung mga negosyo na talagang pwedeng biglang bumilis ang kanilang paglago. Yung mga contractor o kaya yung nagsusupply sa mga supermarkets, department stores o sa mga malalaki manufacturer, biglang may purchase order sila na biglang malaki. No? Pero last year wala. Oo. So ngayong year na to meron. Kailangan puhunanan yan. Oo. Dati kasi conservative yung mga, hanggang ngayon naman, conservative ang mga bangko.
ang batayan nila ng pagpapautang ay yung track record mo last year. No? Kung ganito kalaki yung nabenta mo last year, batay doon, i-compute nila kung magkano yung pwede ipahiram sa'yo. Pero hindi yun ako consider yung ngayong taon na to, biglang may bago kang order, biglang may bago kang PO o kontrata na hindi mo alam kung saan ka kukuha ng dagdag na puhunan. Meron na po kami solusyon dyan. So, pwede namin i-consider kung meron kayong bagong kontrata o bagong PO, purchase order, pwede namin. Is that something that we should submit also? Proof na Yes. talagang meron Yes. po kaming ganito eh. Oo. Opo. Lalo na yung mga exporters, o talagang yung mga nagsusupply sa mga malalaking kumpanya. Kunyari maganda yung kanilang sinupply at bigla silang binigyan ng malaking order, namumroblema talaga yung mga Saan tayo kukuha ng negosyante. pupuhunan natin kahit gusto natin makuha tong contract na Yun, ito, yun ang pero kulang tayo sa puhunan. Yun, Naku, yun. mga kapatid. Yun ang magandang balita sa mga nagnenegosyo ngayon na medyo masigasig, yung mga medyo malilikot at saka mabibilis at masisipag. Yun, aalalayan po namin kayo. Kasi kung ibabatay lamang namin yan dun sa inyong record last year o yung bank statements ninyo na nakaraang mga 6 na buwan o 1 taon, baka kulang po yun. Kulang po. So, tataya kami ron para nakaalalay kami sa paglago ng mga gustong lumago. Okay, gaano po kabilis yung approval or yung evaluation? Well, pag maliit, meron na kaming credit scoring system na parang AI. Yung kapag nag-apply ka, nilagay mo yung datos na hinihingi namin, malalaman namin kung magbabayad ka o hindi. Yung probabilidad na hindi ka magbayad, yung tinatawag nating probability of default. Okay? Yun, malalaman namin. And batay doon, magdidesisyon kami, pautangin ka ba namin o hindi. Okay? At magkano. Mabilis yun, kahit 2 araw kayang matatapos yun. Kaya lang, kailangan namin silang tawagan. Tatawagan namin sila, di po ba? Siyempre, para makausap. May konting tanong, ang nagpapatagal po doon, hindi kami sinasagot. Baka akala maniningil. Exactly, or scam, or alam mo yun, hindi nila nakikilala yung numero. So, email muna dapat, May email sir. kami, pero yung email naman nila, hindi naman nila chinecheck. Hindi mahilig sa email ng mga negosyante natin maliliit. Yung maliliit, Mahilig lang sila dun sa Messages, sir. messenger. Oo. Pwede naman namin talagang di ba? Kasama ko po Messenger dito or sa studio Viber, aming no? communications. Meron kaming text, meron kaming email, at meron tawag. Abi, ayan na po, sila na po lumalapit. Baka po, balikan nyo ho nga yung mga yung inyong mga email, or yung ibang mga text na baka akala nyo hindi na po kayo pinansin ng SB Corp doon po sa inyong application, may sagot na pala agad. So, 2 days, pag less than, more or less, mga 100,000 and below. Mabilis lang. Pero may process, siyempre, yung pagtawag namin sa inyo, baka 1 or 2 days yung pick up yung tawag namin. Tapos, meron pang processing para ma-release. So, sabi mo ng 1 week. Apo. Na kapag maliliit. Kapag medyo mas malalaki, Pag milyon na yan po pinag-uusapan natin. 2 to 3 weeks yan kasi bibisitahin pa namin yung kliyente. Okay. Kailangan ma-schedule yon at magawa ng report. Kasi Opo. kailangan mapatunayan na ito talaga negosyo niya at kailangan niya ganong kalaking halaga. Gaano po kalaki yung interest, sir? Or kaliit, or kababa, or gaano ka-reasonable? Mababa lang. 1% Ay! per month. Pero Okay, so that's 12% per annum. pero nakabatay po yun dun sa balanse ng principal. Kaya kunyari 1 year ang iyong loan term. Payable in 1 year ang hiniram mo at monthly naguhulog ka sa principal, ang kalalabasan na interest rate ay 6.8% lang sa 1 taon. Kasi bumababa yung actual na interest na binabayaran mo segun dun sa pagbaba noong Mas mababa pa sa bank. Mga Oo. bank yata ngayon, 8 to 10%. Yes, yung prime yun. Yun yung yung 8 to 10%, yung may collateral na malalaking loans yun. Oh. Pero yung microloans, umaabot hanggang 3% yung mga bangko. Yung maliliit na bangko, kasi may mga bangko po ngayon na tinatawag na microbanks, no? Ang kanilang hinahabol ay itong maliliit. Kasi dati mga universal banks, commercial banks, yung malalaking bangko, yung transaction cost na tinatawag sa pag-cater, sa pag-asikaso sa mga maliliit na manghihiram, malaki. So hindi nila dati pinapansin. Ngayon, unti-unti nang pumapasok yung mga malalaking bangko sa ganitong klase ng negosyo, unti-unti na nilang tinutugunan sa pamamagitan ng pagtatayo ng ibang bangko, yung affiliate banks or subsidiary banks na tinatawag,
pero medyo mahal ang interest din noon. Mga 2%, mga ganyan per month. Yung iba, binababa rin naman nila, pero ang dahilan kasi nila ay mataas kasi daw ang cost sa pagpapautang sa maliliit, pangungulekta, yung ganong klase. No? So, mabuti kung maka 1% sila, di maganda yon kasi ibig sabihin, sumasabay na rin sila. Kasi ang papel din naman ng SB Corp ay mapatunayan na pwedeng magpautang ng mababang interest sa mga maliliit na mga negosyante na mabubuhay pa rin, kikita pa rin. Ayan mga kapatid. Paano po ang pag-a-apply, sir? Online lang po. Online lang. Ganun lang kasimple. Opo. Ano? Hindi na kayo kailangan pumunta sa opisina namin. Pumunta lang kayo sa inyong cellphone o kaya yung laptop. Doon sa yung search bar, i-type nyo lang yung BRS. Ulitin ko, BRS. Ang ibig po sabihin ng B ay borrower. Yung R, registration. Yung S, system. So, pero brs.sbcorp.ph. Okay. So, yun, diretso na kagad yun sa loan application portal namin o yung tinatawag na pagpasok mo doon, lalabas doon, log in o kaya create an account kapag wala ka pang account. Yung parang gumagawa ng online account. Yes. Yun, kapag nagkaroon ka ng online account, pumasok ka na doon, mag-apply ka, yung gano'n, mamili ka ng gusto mong loan, micro, multipurpose, first-timer, suki. Pagkatapos, mag-apply ka, may application form doon. So, online lamang. Kung ayaw nyo po yung diretso doon sa aming loan portal, pwede naman doon sa aming website. Kasi andun din yung loan portal namin. So, yung website namin ay sbcorp.gov.ph. Lahat po ng gobyerno ay .gov.ph. Yung PH ay parang Philippines, no? sbcorp.gov.ph. Pag tinype nyo po yun, lalabas yung aming website. Makikita nyo dun sa baba, apply for a micro-multipurpose loan, apply for a suki loan. Pindutin nyo lang yun. Mapupunta rin kayo dun sa BRS, dun sa brs.sbcorp.ph. Okay. brs.sbcorp.ph. Yung website naman ay iba naman yung website, sbcorp.gov.ph. Yeah. O ayan mga kapatid, brs.sbcorp.ph or sa sbcorp.gov.ph. I'm sure kung hindi nyo po narinig o nalista lahat yung mga pangangailangan, nandun po lahat ng requirements na kailangan nyong i-submit. Ganun na lamang po. And then you wait for the call. Yes. At saka, if they forget everything that I said, just i-type nyo lang po SB Corp. Lalabas din yung website namin. Pindutin nyo. Oo. Diba? Mga kapatid, simula pa lamang po ng ating discussion with Sir Robert ng SB Corporation at mamaya po, baka po kayo may mga concern, marami pa po tayong pag-uusapan. Meron pa yung, ano po yung kaibahan ng financing programs dun sa ibang pautang programs? Meron pala yon. Okay, mamaya mag-usap. Siyempre, mahalaga nga, rehistrado po yung inyong negosyo, di ba? Hindi naman po lahat iniisip natin minsan SEC agad. Merong DTI sa DTI registration po. Yan po yung ilan pang pag-uusapan. Kung may mga katanungan kayo, may mga concern kayo, maari po kayong mag-post sa ating live stream or paari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines sa 8631-5788 8631-6674. Mamaya po sa ating pagbabalik, may makakausap din po tayo na ilan po sa MSMEs na natulungan na po ng SB Corp sa kanilang negosyo. Huwag po kayo bibitaw, magbabalik po ang programang Sagot Kita. Sagot tayo ngayong hapon ng SB Corporation. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita kasama pong inyong lingkod Cheryl Cosim. Ang ating question of the day, anong negosyo ang gusto mong simulan? Post po kayo sa ating live stream. Kasama po pa rin po natin si Sir Robert Bastillo, ang Presidente at CEO ng SB Corporation or Small Business Corporation. Okay, mayroon din po kayong pondo sa pagbabago at pag-asenso program. Sino naman po ang beneficiaries nito, Sir Robert? Well, actually, pondo po yun na pinanggagalingan ng aming pinauutang. No, so, dalawa pong pondo namin. Isa yung aming sariling pera, parang kapital na binigay ng gobyerno sa amin, pinapaikot namin yun. At
kumikita kami, nadadagdagan yon. Mabukod doon, meron pang P3 na tinatawag. Yung P3 pondo sa pagbabago at pag-asenso, yun naman, itinalagayan ng gobyerno na binibigay sa amin taon-taon. May amount yan na binibigay sa amin taon-taon para mapautang sa mga micro. Micro lamang po yan na mga ano. So, yung pautang namin na Rise Up, dalawang pinagagalingan ng pera. Yung sarili namin pera at saka yung P3 fund. Pero yung P3 po, merong din kaming tinatawag na wholesale P3. No? Pag sinabing wholesale, miski po yung aming regular funds may wholesale din. Pag sinabing wholesale, pinauutang namin yan sa mga partner o tinatawag na conduit katulad ng kooperatiba, rural bank, financing companies. Ibinibigay namin yung pera doon, pinauutang namin ng murang interest at sila po ang nagpapautang na mabilis sa kanilang mga miyembro o doon sa mga umuutang sa kanila. So kung di po kayo makautang sa amin, nahirapan kayo, pwede rin kayong humiram doon sa mga partners namin. Medyo mababa lang, binibigay namin sa kanilang mababa at siyempre pinapatungan nila yon at pinapautang sa inyo. Medyo mas mataas po kaysa 1% yung pautang nila sa inyo. Pero yon miyembro naman kayo at mabilis yun. Yung mga cooperatives po yan. Cooperatives, yung mga ganyan. No? So meron kaming conduit na cooperative, yun yung partner na actually, natutuwa kami sa cooperative na yun kasi hanggang 1% kaya nilang ibigay yung rate. Usually, ang interest nila 2%. No? So, natutuwa kami dun sa cooperative na yun, binababa din yung interest. And nakukuha niya sa amin yun ng mababa lang ang interest. Wala pang 1%. Mababa lang. No? Tapos ipapautang niya, pinakamababa 1%, pinakamataas mga 2%. Yan. Yan ang ano. So kung di kayo makahiram sa amin diretsyo, nandun kayo sa malalayong lugar, miyembro kayo ng cooperative, tanongin niyo lamang po kung sila ay aming partner, pwede namin pahiramin yung cooperative na yan. Kanina sir, ito po napansin ko lamang yung message ni Art. Hi Art Rian ng si Ryan Hadlong ng Cagayan de Oro City. Kasi kanina sabi natin, depende sa halaga, pwede pong abutin niya ng 2 to 3 days lang. Pero pag more than 100,000 pesos, abutin po ng 2 to 3 weeks. Pero ito po si Sir Robert Bastillo, sana po, may pinindot na naman ako. Nadaganan ko na naman ba? Sorry po. Ayan. Ayan, sabi niya, Sir Robert, sana po ma-release na yung aking loan dahil hanggang ngayon, nasa loan evaluation pa rin po yung kanyang status daw. Nasa 3 months na daw po. Magkano siya naghihintay. Sige, magkano yung kaya yung hiniram mo, pwedeng pakibigay yung pangalan mo, kukunin ko para mapabilis natin yan. Kasi yung iba binibisita, minsan malalayo yung lugar. Okay. So, ganyan po, mapapabilis natin ang husto yan. Ayan, Susan, doon sa FB page natin, makikita mo si Art Rian, i-direct message mo na lang siya kasi baka i-post na bigla yung contact number niya. Hindi naman kailangan, Art. Magme-message kami sa inyo para ma-submit natin kay Sir Robert at mapapacheck niya sa Cagayan de Oro office. May mga satellite offices meron din po ang SB Corp. Meron kaming desk office sa bawat probinsya. Ayan, sa bawat probinsya mayroon din po pala. Okay. Pati yung pangalan ng kanya negosyo, isabihin pangalan na ng negosyo is also very important. Ayan. para ma-follow up natin. Again, yung pong mga nagtatanong kung paano, mas simple lamang po. Online lamang po yung application. Yung face-to-face sa mga susunod na yon. Parang yung pinaka-initial, sisiguraduhin muna online na masasubmit nyo po lahat ng requirements and then doon na po magsisimulang umandar yung inyo pong loan application. Kasi minsan ang problema, yung loan requirements kulang. So kapag kulang, magbibilang tayo kung kailan nakumpleto yung loan requirements. Doon tayo magsisimula pala. Yun. Tapos minsan mag-i-email, ang tagal sagutin ng email, doon nagtatagal actually. Ayan, check mo Art ha. Punta na po tayo sa beneficiaries. Ayan, at this point, may mga kausap tayong beneficiary po ng program ng SB Corp. Kasama natin, sa Junknut Art ng Binyan Laguna si Willie Gracia. Hi, Willie! Hi, good morning. Hi, kamusta na? Oo. Bumibili ako dito ng mga bags nila. Buhay na buhay pa yung bag ko, Willie. Oo, sayang. Thank you. Kung alam ko lang yun ang ginamit ko ngayon. Denim yun eh. Denim na bag. Diba?
Oh, kamusta? Yeah, iba-ibang klaseng Oh, parang iba-ibang klaseng mga basura. Oo, yun na, yung basura na napakaganda ng kinalabasan. So, Willie, I'm sure hinamon din kayo ng pandemya, no? Na, Yes. oo. At some point ay nangailangan kayo ng additional na pondo. Paano nakatulong sa inyo at kailan nyo kinailangan ng SB Corporation? Actually, ito yung nung lockdown, during the lockdown, kasi um, kailangan kong ayusin yung quarters ng mga tao ko. So, timely dumating yung SB Corp through DTI. This was the P3 program ng DTI and SB Corp. So, nabigyan ako ng pagkakataon na mag-loan, na mabigyan ng loan. Tapos yun, naayos ko yung quarters ng mga tao ko kasi that time kailangan hindi sila uuwi. Kailangan nandito lang sila sa shop para hindi sila pwede umuwi. May mga project kami mga dumadating nung panahon na yon. Kaya malaking bagay yung nakahiram kami sa SB Corp. Mm-mm. Gaano ka bilis naman din yung proseso at nahirapan ka ba? Ano ba ang pinaka-challenging part or they made it easy para dun sa mga negosyante natin? Hindi naman ako nahirapan kasi kilala naman ako ng DTI na maayos yung record ko, yung lahat ng mga business permit and mga BIR compliances, yung mga government compliance. Maayos lahat ng papers ko. Kaya mabilis akong nabigyan ng loan. Ito yung, Na yun. At kumbaga suki ka na ba? Ano po yun? Sorry? Was this your first time na mag-loan sa SB Corp? Or parang isa ka na? Yes, first. First time. Yeah, first time kong mag-loan sa SB Corp that time. Kaya medyo kinakabahan din kasi nga hindi mo alam yung takbo ng negosyo during the lockdown. Pero may mga projects kasi mga dumadating. Kaya malaking bagay na nakatulong talaga sa amin na tuloy-tuloy yung project namin at naayos ko yung quarters ng mga tao. Alam mo, Cheryl, si Willie, isa sa mga yumaman ka agad eh. Kaya hinahabol namin siya hanggang Kaya ngayon hinahabol ka para daw. umutang uli. Willie, umutang ka daw ulit. Hindi niya masyadong kailangan ng bagong pautang kasi yumaman na kagad siya eh. Pero, gaano kabilis mo nabayaran or yung inavail mo term of payment? Kasi may maganda yung terms nila dati nung pandemic. After 6 months mo pa sisimulang magbayad noon. Kaya mapapaikot mo pa yung nahiram mo sa kanila in 6 months bago mo mabayaran. Oo. So yun, kailangan lang talaga disiplina sa pagbabayad para maganda yung record niyo sa sa SB Corp. At mukhang maganda yung record mo. So, hinahabol ka nila, umutang ka daw ulit. Willie. Kahit 5 Yes, milyon, kasi pwede. kailangan Oo. Dagdag na kapital. Ayan, kahit daw 5 billion, pwede maraming na. projects. Maraming projects is good. Kung yan ang problema mo, that is good. You are blessed. Pero wag ka mag-alala. Yes, Abay, thank kahit you. daw 5 million, pwede daw sa SB Corp. Wow, sige Sir Bobby. Utang na akong 5 million. Ayan. Approve. Approve daw. Ayan ha. On air yan, on air. May resibo ka, Willie. Thank you. Si Willie ay awardee din namin. Yes, oo, sa napakaganda aming, po. Asenso Awards. Mga kapatid, alam nyo po, follow them on Facebook or sa IG, sa kanilang social media accounts. Napakaganda po ng quality. Ang ganda ng mga design. At ito po, ay sabi nga ni Willie kanina po, yes, galing po ng basura yan. At talaga pong ang gaganda nung sustainability talaga. Ayan, nakikita nyo po sa inyong mga TV screen, yung mga ilan lang po sa kanilang mga produkto. Mabubudol kayo pag pumunta kayo sa kanilang kanilang social media accounts. Ako, tuwing pupunta ako, madalas ako nabubudol eh. Pero, ayan, mukhang may makukuha ko na bago, Willie, kasi gusto kong
ayos ng bahay ng kaunti. And ang gusto kong target ko, puro locals yung gawang atin. So, Willie, mag-message Pwede ako ka rin, pwede ka rin mag-ipon ng sarili mong basura. Yun yung gagamitin naming silya mo. Wow! May ganyan kayong program, pwede. I-ano na natin. Yes. Yeah. So, yan. Para yun yung impact mo. Yes. Alam, meron din sila yung lalagyan ng cellphone or pwede mong patungan ng cellphone or yung tablet. Pag gusto mo manood ng Pwede po. ng Sagot Kita, nandun, nakapatong lang doon. Tapos pinapanood mo sa cellphone mo yung program. Uy, maganda yan mga kapatid. So, Willie, sige, we'll take advantage na doon sa mga, gusto nila para may, mas may dating sa kanila, may sentimental value, yung basura nila na pwedeng paggawa sa'yo kahit anong produkto. Anong mga basura to yung pwede nyong gawin into a certain product? Ano yung pwedeng ipunin namin na basura namin tapos pupunta kami sa inyo? Parang kumbaga customize, no? Papa-customize. Yes, oo. Yung programa namin yung tie-up project, yung Trash Innovation and Exchange of Upcycling. So, hindi ako tumatanggap kasi ng basura. Kailangan ibalik ko sa iyo yon in a product form. Kasi matatanggap lang ako ng basura kapag tinanggap ko lang lahat ng basura. So, yun yung magiging impact mo, yung share mo. So, pwede kayong kolektahin nyo yung mga plastics, mostly soft plastic kasi yun yung problematic, walang napupuntahan. Yun yung nagka-clog sa ating mga drainage system. Pag tag-ulan, di ba, yung mga chichire wrappers, mga food packaging, mga soft plastic. So, yun yung ginagamit namin. Pwede, linisin nyo muna at i-dry bago ibigay sa amin. Tapos pwede kayo pumili kung anong chair na gusto nyo dun sa collection namin. Tapos yun yung gagamitin namin. So, yun yung magiging impact mo tuloy sa environment, di ba? So, dapat tulong-tulong tayo sa paglutas nitong problema natin sa basura. Uy, bibisita ako Diyan mismo ba yan? Sa Binyan, Laguna, yeah. Willie? Yes, sa Binyan. Ayan. Malapit lang. Kaya yan. Thank you for sharing your story, Willie. Thank you, Sir Bobby. Thank you, Willie. Ayan, Usap tayo, Willie. Usap. Naghihintay na yung ilo-loan mo. Ready na daw. At punta naman po tayo from Binyan, Laguna to Etiague, Isabela. Kasama natin si Maria Agnes Rubio ng Rubio's Balut Industry. Naku, pampatibay ng tuhod. Ayan, hindi naman titigas talaga total. Ayan. Hi, Marie! Hello po. Hi po. Ano yung naging hamon sa iyong negosyo, sa balut business mo, na kinailangan mo ang SB Corporation? Paliwanag ko lang po. Nag-start po kasi ako 2015 pa. Kung di po ako nagkakamali, naka-4 na release na po ako. Tapos, nung pandemic po ba? Hindi, sige lang po. Yung buong journey po ninyo. Nag-start po kasi ako 2015 pa. Kaya kumbaga, nung nakailang 2015, nalaman ko lang po sa friend ko sa Nueva Ecija. Hindi ako naniniwala. Ang ginawa ko, nagpunta ako dun sa office nila sa Kawayan. Ayun, totoo pala. Noon po kasing time na yon, pagka naka 1 year ka, pwede ka ulit. Kung may project ka ulit, bibigyan ka ulit nila. Kaya po nakadami ako. Tapos yung pong pandemic, kami talaga ang naapektuhan. Saan namin dadali balot namin? May buhay yan. Ang itlog namin, ang itik namin, saan namin dadalhin? Sila pa po mismo ang nag-reach out sa akin na, ma'am, meron kami programa nito. Avail na. Walang interest, sabi niya. Kaya po nakabangon kami ng pandemic. Hindi kami Oo, at ang maganda ngayon, nung panahon mo, pag 1 year, ngayon 6 months na lang daw, Maria Agnes. Ay, opo. Ngayon. Ay, opo. Kahit po noon, ganun po. Ayan. Kaya talagang tinitingnan nila, kailangan magandang credit standing. Yes. Pagka po maganda, talagang mabilis lang. Oo, sabi mo nga, tama ba? Naka-4 na beses ka na?
Opo, pang 4 times ko na po. Oo. Kamusta naman ang negosyo na ngayon? Masaya po kasi itong last, nung nag-release ako sa kanila, nakapagpatayo ako ng maliit na gasoline station. Yung start ako sa balutan, tapos tomo po pandemic, mahirap. Okay. Nakakalis ako sa kanila, hindi ko muna dinala doon, dinagdagan ko, magtayo ako ng maliit na gasoline sa harap ng bahay namin. Pero yung nagpadami ko ng itik, sa kanila po kasi galing din yun. Wow. Ang sarap naman. Hindi Bigla naman po nila magkaroon ako ng gasoline binibigo. station. At hindi rin naman kasi, Maria Agnes, ay Ma'am Rubio, kasi maganda ka rin kasi magbayad. Kaya tingnan mo, lumago pa, nakapag-venture ka pa sa ibang negosyo. Opo, tsaka po yung mga requirements talagang kinukumpleto ko lagi. Ayan. Sana matikman po namin ang inyong balot. Kaya lang ang layo, Isabela. Sige po. Isabela. Opo, marot, red eggs. Opo, layo eh. Nung po Oo. kasi talagang pandemic, kami ang number 1 na naapektuhan. Sa namin dadali itik namin. No. Sa namin dadali yung balot namin. Ganun po. Kaya parang, ang bilis eh. Nung nag-reach out sila sa amin, nakarelease kami kaagad. Tinulungan talaga nila kami kaagad. And At ang pinakamaganda doon, walang interest. during that time. During the time. During the time, parang Opo, during that time po. Processing fee lang. lang. Naalala ko yun, nung pinag-usapan natin, Sir Bobby, yung Opo. processing fee lang noon that time. Pero ngayon, very considerable Opo. pa rin yung kanilang interest rates. So, all the best. Opo. Pag napunta po kayo ng Maynila, nandito lang po kami. Ang inyong mga balut, ayan. Ay, opo. Andyan yung mga anak ko sa Manila. Ayan po, nandito lang. Ayan, pero marami pong salamat and we're so happy na your balut business is doing great at meron pang gas Gas station. station. Opo, yung pong huli po yun. Ay, kamusta naman po yung gas station mo? Ay, okay naman po. That's good. Alright. Maliit lang po siya. Pero malaking bagay. Opo, I'm sure. Basta po, kumikita ang negosyo kahit gaano kaliit, maganda po yan. Thank you. Thank you for sharing your story, Mrs. Okay Rubio. Salamat po. Ayan po, 'di ba? Nakaka-inspire naman 'yun Oo at nga, magaling siya kasi okay na-releasean siya, pero pwede pala 'yun, sir. Nag-divert niya muna yung funds sa ibang negosyo kasi hindi pa niya Actually, surplus niya na yon, kumita na siya, bale. Oo, No? oo. So, hindi siya nakontento na kumita lang ng kumita ng pera, yung extra money niya, invest. nag-invest siya. Ayan. At biruin nyo, nakaka-4 na beses na po siyang hiram sa Oo, inyo. oo. So, napakalaking bagay. Lalong malaking, yung miski yung ano niya, yung gasoline station niya can borrow from us also. Ayun. Ganon. Di ba? Inspire na tayo Again, kahit po kasing liit ng sari-sari store, wala pong maliit sa SB Corp. Anong pinakamababang nahihiram po sa inyo? 30,000 ngayon. Nung 30,000. pandemic, 10,000. Ngayon, nag-level up na. Itinaas medyo, na. Ay, kasi, kasi rin inflation din, no, sir? Sir, may nagtatanong, paano kung magsisimula pa lang ng negosyo? Meron po bang pautang na gano'n ng SB Corporation? Kasi kanina yung napag-usapan natin, dapat 1 year na operational Yes, na. Actually, challenge sa amin yan. Meron nung panahon ng pandemic, meron kaming, yung mga bumabalik na mga OFWs, wala pa silang negosyo, nag-training sila sa PTTC. Under DTI din yun, ano? Tapos nag-pitch sa amin, kumbaga nag-propose sa amin, pinahihiram namin sila noong mga time na yon, no? Sa ngayon, ang pwede na ipahiramin na startup, yung mga nagtapos din ng, yung nag-training doon sa Kapatid Mentor Me program ng DTI. Yes, May ganun sila eh. Apo. At least may assurance kami na may dinaanan na sila, alam nila yung gagawin nila. Yung ganun. Apo. Pero pag hindi pa sila napaloob doon sa programang yon, maraming nakikipagtayo pa kami sa mga LGUs kasi mga LGUs nagpapahiram ng starter capital. Apo. Yung mga tagta 25,000, 20,000, mismo nga DSWD meron eh. So lahat na nagsimula na sa susunod na yugto ng inyong paglalakbay sa negosyo, sasaluhin na namin kayo. Nakaabang kami. May mga kataya po kami na mga LGUs, announce namin. Apo. No? Babalik May ganun, ka. Babalik Ayan, ako babalik, pag meron babalik na. si Sir Bob. Pero sa gagawa atin kami po. ng programa rin na katulad ng KMME, yung mga yes, ganun, para may opo. start-up.
No? Okay, punta na po tayo sa ating mga netizens na mga Sige. nag-message Okay. po. Tamang-tama ito natawagan natin Sir Bob. Ito po yung kaninang tinawagan natin si Art Rian ng Cagayan de Oro. Hi Art. Yes po, hello po. Magandang hapon po. Hi po. Ano bang negosyo mo, Art? Ang negosyo ko po ay printing services po. Nagpaproduction po ako ng mga stickers, yung mga chrome label, gaya ng silver chrome at saka gold chrome. Gaano nakatagal ang negosyo mo, Sir Art? 4 years na po, ma'am. 4 years. Kailan ka Yes po po. ba nag-loan? Nag-loan po ako, nag-apply po ako ng loan sa SB Corporation, 3 months, almost 3 months na po. So far, pumasa naman po ako sa mga requirements. Pero yun nga, hanggang ngayon, nasa under loan evaluation pa rin yung application ko. Loan evaluation. Magkano ba Yes nilo-loan po. mo, sir? Ano lang po yung niloan ko, ma'am, 300,000 pesos. Pag ganyan, Sir Bob, gaano katagal dapat? Mabilis lang dapat yan. Dapat mabilis lang. Oo. Check lang natin, Art, kasi kung wala ka namang Yes po. wala ka namang credit record na First time mo, Wala po akong ibang credit record, sir. first, Okay. hindi. Kaya nga po ako nag-apply. Hindi, first time mo bang mangutang sa SB Corp? Yes po, first time po. First time. Art, yung bang in-applyan mo dun sa tatlo, ano ba yun, micro multipurpose loan bang in-applyan mo o first timer loan? First timer po, micro loan, first timer. First timer. Yes po, sir. Sige. Okay, ipa-check natin agad yan, Art, tapos babalikan kita agad, ha? Okay, sir. Maraming salamat po, sir Robert. Try natin i-release yan sa lalong madaling panahon, ha? Yes, Ayan. sir Robert. Thank you. Ayan, thank you, Art. Oh, mga kapatid, magbe-break lang po kami. May isang break pa pala kami. Nakalimutan ko, napasarap po tayo ng kwentuhan. Magbabalik po ang programang Sagot Kita. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programang Sagot Kita. Kapos na po, last 4 minutes mga kapatid. Dito na po tayo sa mga netizens, messages ng netizens natin. Ayan, mabilis na lang to, sir. Si Jerry Lumpas Duroga, halimbawa po magbubukas pa lang ng plano pa lang mag-start ng business, hanggang magkano po yung mga pwedeng i-loan. Sabi nga po ni Sir Bobby, mayroon pong mga ibang government agency na magpapautang kagaya po ng DSWD. Saan pa yun, sir? Yung mga LGUs. Mga LGUs, tingnan nyo po sa LGUs. Ang DTI meron din silang mga hanggang DTI. 15,000 yung Oo. ganyan. Dole, pwede rin po. Meron sila yung hanggang 30,000 yata. Pag medyo lumaki-laki na, naging stable na yung business nyo, pwede na po kayong lumapit sa SB Corp. Ako po ay isang mananahi. May 2 makina po ako. Kulang lang po ay puhunan. Pambili ng mga tela, sinulid at iba pang mga makagawa po ng uniform para alam nyo po, instead of not that I'm discouraging you na lumapit po sa SB Corp, sa Dole po subukan nyo. Siguro we'll have them again para po, kasi kagaya po yung kayo po yung mananahi, mahalaga, kailangan po kasi rehistrado kayo, yung inyong negosyo, di ba, Sir Pero kung may shop Bobby? yan at tuloy-tuloy na siya, pwede sa manghiram hanggang 100,000. Kung may shop na daw po kayo, Tapos rehistrado na siya. at ganun. rehistrado. Kaya dun po sa mga nagnenegosyo, kahit sari-sari store po ba, Yes, yes, dapat oo. sa maganda, inirerehistro nyo sa DTI. Yung may maayos po kayong papel, wag po kayong mag-alala sa rehistro kasi ano naman po yan kasi yung iba ay magparehistro kasi sabi yung tax sa BIR. Meron naman pong exempted, May depende po exemption, sa may exemptions po yan, depende po sa kinikita ng tama, inyong tama. 'di ba? Ng inyong negosyo. Si Rosana Cleofas, paano po kung wala talagang pang startup na dating OFW? OWA, lumapit po kayo. Maraming Sir pera Arnel OWA. Ignacio, pwede po kayong lumapit sa OWA. Mayroon po silang mga ganun na programa sa mga dating OFW, di ba, sir? Oo, actually, nakikipag-usap nga kami sa OWA. Baka pwede kami magkaroon ng MOA na sila muna yung magpapahiram sa simula, then nakasalo kami. Oo. Yung ganun. So, maganda, hinahanapan natin ng solusyon yung mga ganyan Si Ramel Maluto, ako po, kung may pagkakataon, gusto ko po sana magnegosyo ng manukan, yung native na manok, kahit na isa po akong PWD. Ramel,
PWD, gusto mo magnegosyo, lumapit ka sa DOLE. Naalala ko yun, sir, kasi parang titingnan lang nila, pupuntahan kayo sa lugar nyo, titingnan yung kalagayan, estado ng buhay nyo, tapos titingnan din kung okay ba, viable ba yung manuka na gusto mo, or baka pwede pong, meron sila mga ino-offer na bigasan, merong pwedeng fishball cart, pwede po yan, meron po silang ganoon na programa. Si Elibeth Ramos, gusto ko po sana magkaroon ng puhunan, magtitinda po ako ng frozen foods. Ayun. Alright, may mga pabati lamang pong mabilis. Ayan, si Roberto Ignacio, kaibigan ko, pakibati yung mga kaibigan kong, sina Christopher, Estonia, at Troy Chung. Happy birthday sa inyong dalawa, Christopher and Troy. Mula kay Roberto Ignacio. At si Magenda Virginia Lagordo Lagada. Ayan, happy fiesta sa Manaba Garcia Hernandez Bahol. Enjoy your event. Si Jessie Conde, nakatutok po kami sa Radyo 5 sa True FM sa Bagong Silang, Caloocan City. Hello po sa inyo. Ayan, marami pong salamat mga kapatid sa pagtutok nyo. Again, sir, yun pong website kung saan po nila makikita yung mga pwedeng iba't ibang programs ng SB Corp. sbcorp.gov.ph. Pangradyo, sir, ha? Ayan, sbcorp.gov.ph. Former Undersecretary, DTI Secretary sa Yusek Boy. Ayan, hello po sa inyo. Baka namimiss tayo eh. Hello din kay Yusek Boy. Happily retired. Oo, mukhang nag-enjoy na lang Oo siya. nga eh. No? Buti pa siya. Yusek Boy. Buti ka. Parang gusto nyo na mag-retiro. Wag muna. Naglilingkod pa tayo sa taong bayan, sa mga maliliit na negosyante. Ayan po. Thank you again, sir. Hope Maraming to see you salamat again, po. Sir Bob. Okay. Ayan po. At dyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Magsama-sama po tayo ulit bukas, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, dito sa programang Tulay Nyo sa Serbisyo Publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita.